Good morning po. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Monday po. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina't muli nating buksan ng isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas. Ako po yung makakasama nyo ngayong Lunes ng umaga. Ako po ang inyong devotional leader for today. Bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. Merry Christmas, everyone! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Every heart prepare me room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wide fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. The world with truth and grace, and makes the nation rule. The glories of His righteousness, the wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Diyos. This is the second Monday of the month of December. Advance Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ating po mababasa sa umagang ito ang ating paksa sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 11. Mula po sa Magandang Balita, Biblia. Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ang ebanghelyo po ni San Lucas ay nagbibigay ng pinakadetalyadong kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Makikita po natin dito, nais po ni Lucas na makita natin ang kwento na pakikipagtagpo ng mundo kay Jesus, sapagkat nagkatawang tao po ang isang kwento ng mundo na sa wakas nakatagpo ng kagalakan ang tao sa Diyos. Nagsimula po ito sa pagsilang ni Juan Bautista na sinabi ng anghel kay Zacarias, "Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak sa iyo
ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Juan. Magkakaroon ka ng kagalakan at marami ang magagalak sa kanyang kapanganakan sapagkat siya ay magiging dakila sa harap ng Panginoon. At siya ay mauuna sa kanya upang ihanda ang Panginoon ang isang bayang inihanda para sa kanya. Bago pa man ipanganak ang sanggol, meron pong mensahe ng kagalakan. Sa pamamagitan ng kanyang anghel, pinangako ng Panginoon na ang tao ay magagalak sa pagsilang ni Juan dahil siya ay magbibigay daan para sa tagapagligtas sa ating Panginoong Hesus. Ang kagalakan ng mga tao sa Diyos ay kay Jesus ay patotoo na napakatindi kung saan nadama nila ang mensahero, isang lalaking tinalaga upang ipahayag ang pagdating ng isang hari. Magalak ang hari sa darating sa mundo upang iligtas ang makasalanan at ipagalaganap ang kagalakan sa buong daigdig. Pagkatapos sisilang ang sanggol, ang Mesiyas mismo ay lumabas mula sa langit sa pamamagitan ng sinapupunan ng kanyang ina. Nang gabing yon, nagpakita ang isang anghel sa ilang pastol at inihayag, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito'y magdadala ako sa inyo ng mabuting balita, balita ng kagalakan para sa lahat ng tao." Ito po'y mababasa po natin sa Lucas, Kabanatang 2, Talatang 10. Naririnig ng mga mahihirap ng walang pag-aalinlangan ng mga pastol ang mga sabay-sabay na papuri, isang koro ng kinakanta mula noon na nagsilbing kagalakan sa buong mundo. Dumating ang Panginoon, tanggapin ang lupa ng kanyang hari, hayaang ihanda ang bawat puso sa kanyang silid. Kaya dito mga kapatid, nandoon yung kagalakan sapagkat dumating ang hari, ang ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng isang sanggol, isinilang sa buong sanlibutan at ito po'y nagdulot ng kagalakan sa lahat ng dako. Alam niyo mga kapatid, ang pagsilang ng ating Panginoon ay hindi huling salita ni San Lucas tungkol sa ating kagalakan. Kahit sa gitna ng pinakamasamang kalagayan o hindi magagandang nangyayari, may mga pag-uusig kay Jesus at sa kanyang mga disipulo, ang mensahe ni Jesus ay nananatiling pareho, magalak o magsaya, magkaroon ng kagalakan. Sabi nga po sa Lucas, Kabanatang 6, Talatang 22 hanggang 23, "Pinagpala kayo kung kayo'y pinag-uusig dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao. Ay kinapuotan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao. At pinaparatangan kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyayari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Dito makikita po natin, doon pa lang nandoon yung persecution sa kanila. Ang mga nagsasaya sa pagdating ng ating Panginoon ay magdurusa sa buhay na ito. Ngunit ang kanilang kahinaan, sakit o paghihirap dito ay pansamantala lamang kung iahambing sa kaluwalhatian na mayroon nandoon sa kalangitan ay pinangako ng Diyos. Kapag tayo po ay nahihirapan, pinag-uusig alang-alang kay Kristo, tayo po ay pinagpala. Dahil ang pagtitiis, pagdurusa, kasama niya isang paraan ng pagpapatunay na tayo'y Kanya. Kumbaga, inihahanda po tayo mga kapatid. At ang mga sa Kanya ay walang dapat katakutan at walang mawawala. At lahat ng bagay ay makakamit. Lahat ay naghahantay sa kanila sa langit kasama ng Diyos. So no more let sin and sorrows grow. Though the battle rages a few short decades here and we experience many losses along the way. And this is my prayer. Fix your eyes on the joy ahead. Rejoice that your names are always have been written in heaven. In Luke chapter 10, verse 20. That's why, church, rejoice. Nothing in this world cannot undo or even diminish your joy in Jesus. No sin and no sorrow can separate you from Him, and everlasting happiness He brings. Kagalakan sa mundo, sapagkat ang sanggol ay pinanganak sa Bethlehem, isinilang upang mamatay para sa atin. Pumunta siya sa krus ng Kalbaryo, tinanggap ang para dapat sa atin mula sa ating kasalanan, nararapat para sa atin. Subalit ito po'y inako ng Panginoon. Luke chapter 23 verse 46. Namatay siya upang bilin ang kagalakan na pinapahayag ng mga anghel sa kanyang pagsilang. At pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siya mula sa mga patay, ang panganay sa lahat ng sumunod sa kanya.
Kaya dito mga kapatid, nagpapakita siya sa kanya ng mga alagad at pinapakita sa kanila kung paano sila tinuturo ng lahat sa Biblia. Ang sanggol ay pinanganak sa sabsaban, ang nangangaral ng mabuting balita, ang anak ng Diyos na pinako sa krus, ang hari na sumakop sa buong libingan at kagalakan sa buong mundo. At pagkatapos, iniwan niya, umakyat siya sa langit, nangakong siya'y babalik, na sinamba sila at bumalik sa Jerusalem ng may malaking kagalakan. Ang hari po ay namatay, hindi po sumuko hanggang kamatayan. Siya ay bumangon, naghari sa kaluwalhatian. Kaya nga po sinusugo ang lahat ng mga disipulo sa mga bansa upang ihandog sa lahat saan man ang walang katapusan kagalakan na kasama niya sa kanyang harapan. Lucas, Kabanatang 24, talatang 46 hanggang 49. Kaya dito mga kapatid, pinamahalaan niya ang mundo na may katotohanan at biyaya. Pinatunayan niya na ang bansa, ang kaluwalhatian, ang kanyang katuwiran, ang lahat ng kanyang kamanghamangang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa kagalakan na pinagkakaloob niya sa atin. Rejoice, church! Jesus was born and died to have a world of worship. May brothers and sisters in Christ, as we will live, sing, and enjoy God with us forever. Kung paano ang Diyos katuwang ang mga unang mananampalataya, maging sa ating panahon ngayon, lagi natin kasama ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, na patuloy sa ating paglilingkod, ipaglingkod ang ating buhay para sa kanyang kapurihan. Nais po ng Diyos, ipagamit natin ang ating buhay at manatili po tayo na naglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pinapupurihan ka namin, aming Diyos. Maraming salamat po sa kabila ng kami ay makasalanan. Kami, Panginoon, ay nakakalimot. Kami, Panginoon, ay patuloy na lumalayo sa iyo. Panginoon, salamat. Pinapaalala mo sa amin na ang kaligtasan ay nagmula po sa iyo. At ang kaligtasan niyon na pinagkaloob mo, Panginoon, ng iyong buhay mula sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagbigay sa amin ng katiyakan, ng kaligtasan, at ng kagalakan sa amin upang kami po ay patuloy na mayo at maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa maikling pagbubulay na ito. Patuloy mong ibigay sa aming puso, Panginoon. Daranas po kami ng paghihirap, persecution, pagkakasakit, kakulangan. Subalit lagi mo sa amin ipaalala na kami po ay pansamantala lamang na dadaan sa mundong ito at alam namin ang totoong aming tahanan ay nasa iyong kaharian, sa inyong kalangitan. At ando doon, Lord, yung kagalakan na malaman po namin, na maalala namin minsan pa, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. At yung po'y nagdudulot sa amin ng kagalakan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na sila po magtatrabaho, magpapasimula sa kanilang mga gawain, mga pagninegosyo. Dalangin ko, Lord, bagay sa mga nag-aaral, Panginoon, gawaran niyo po ng karunungan upang patuloy po sila makapagtapos. Alam namin, Lord, Ikaw po, Panginoon, ang lagi namin kasama sa bawat sandali ng aming buhay. Muli, Lord, binubuksan po namin ang Lunes ng umagang ito na may patuloy na pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat at kagalakan sa aming mga puso na patuloy kami maglilingkod para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng ating mga kapatid na merong kaarawan at anibersaryo ng kanyang kasal. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Happy anniversary po and happy birthday po. Praise God po sa inyong buhay. Ang aking panalangin, patuloy po kayong gamitin ng Panginoon at maging pagpapala sa lahat ng pagkakataon. See you again next Monday and every day. Kung kayo po ay pinagpala, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget to subscribe Nax UMC PH. And please hit the notification bell and to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala at nais nyo po maging kabahagi ng pagmimisyon dito po sa Nax,
Nasa screen nyo po ang BDO, ang GCash, ang BPI account upang patuloy po tayo maging kabahagi ng ating pagmimisyon mula po dito sa NACS. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi pong nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Merry Christmas po. God bless po.